dito ka muna ha. Magluluto muna ako ha. Doon muna ako sa baba ha. Mamaya tayo lalabas kasi maulan eh ha. Ay, sa wakas, day off na. So, iti-check ko lang yung package natin. Kasi may pinakisuyo ako kay Dre, kay Rice. Nung nagbakasyon siya sa Pilipinas nung nakaraan, saktong-sakto nakapost ako ng kung sino yung pauwi. Siya yung nag-offer. Sabi sa akin ni Dre, ni Rice Velasquez, ako na Perds, kasi alam naman niya na magkalapit lang kami. I'm from Lucena and he is from Cavite. So siya na lang yung nakipag-meet na pumunta yung family ko sa Cavite. Wala pa. So baka maya-maya pa. Na-track na kasi doon sa Canada Post Office apps ko na today daw yung dating ng mga pinadala kong documents. Na doon kasi yung mga TOR and diploma ng pagkakagraduate natin. So marami nagtatanong saan ako nag-aral, anong institution, ano yung mga pangalan nito, yung result kapag ipina-assess daw sa West. So ngayon magpapainit lang tayo ng sasakyan kasi mamaya mag-grocery din ako. Ang dami kong gagawin. One day off pa rin ako ngayon, pero yung schedule ko is balik na sa 2 shift. Hindi na tayo 3 shift. 3 shift, may 3 shift pa rin pero alternate na. Hindi na kagaya nung nakaraan na ang schedule natin is the whole week is 3 shift. So kahit pa paano makakapahinga na tayo. So habang nagpapainit tayo ng sasakyan, gusto ko lang din kayong i-update dun sa mga nagme-message sa akin kasi napapost ako sa Facebook ko ng answered prayers. So marami yung nag-akala, nag-isip na lumabas na yung permanent residence natin. So hindi pa po. So ipinagpapasalamat ko po yung answered prayers na yon kasi nung time na yon may lumabas na good news sa akin. So para sa akin, that is answered prayers pa rin. Kasi kahit na maliit na bagay na ipinagpapasalamat ko yun lagi sa itaas dahil biyaya po yan. At kahit pa paano, compare do sa iba na madaming mapapauwi, hindi na marirenew yung working permit. Ang dami ko nakikitang nagpo-post sa iba't ibang group na naghahanap ng LMIA. Sir, baka pwede po nyo ako matulungan, nagmamakaawa po ako. Ilang months na lang po, 3 months na lang po yung working permit ko, 6 months na lang po. Ayoko pong umuwi ng Pilipinas. So talagang napakalaking bagay ngayon dito sa Canada yung may status ka. So alam naman po ng marami sa inyo, yung mga matatagal na dito followers natin, na naka-apply na kami ng permanent residence application. Tama po kayo. Pero marami pa rin ang nagme-message sa akin, Sir, naka-apply na ako ng permanent residence ko. Kaya nga lang po, hindi na ako i-renew ng company ko. Hindi na daw i-renew working permit ko. So paano po yun? Mawawalan ako ng status while waiting dun sa aking application ng permanent resident. May mga nakakausap din ako, nagme-message sa akin, nagkakatawagan kami. Sir, 3 months na lang, wala pa rin akong eligibility letter. Hindi ako maka-apply ng bridging open work permit para may status ako dito sa Canada habang nag-aantay ng ating permanent residence application. So hindi naman lingid sa kaalaman ng marami dito na naka-apply po ako ng bridging open work permit. Yung work permit po namin dito is expire na nung September. So nung August pa lang, 1 buwan bago na expire yung working permit namin, nag-apply po ako ng bridging open work permit. Pero talaga, ang plano sana namin, hindi na kami mag-a-apply noon. Magre-renew na lang kami dito ng aming working permit. Kaya lang, dahil nga kaibigan natin yung consultant si Kel Hansen at yung mga kasama ko ay sa kanya nagpasikaso, ang isinasuggest sa kanya at ang ibinigay din sa aking suggestion ni Kel Hansen, hindi nyo na kailangan yan. Mag-apply na lang kayo ng bridging open work permit. Hindi nyo na kailangan magpaasikaso ng LMIA ng working permit dito sa trabaho namin. So, nung na-receive ko yung acknowledgement of receipt, and then naka-receive tayo ng biometrics, tapos na, and then yung pre-arrival, which is nakalagay nga po di po ba doon sa pre-arrival na banggit ko na ito noong nakaraan, na kahit na on process pa lang kayo, pwede nyo nang i-sponsor yung inyong family para makarating dito. Pero ayaw nga namin kasi alam niyo yung na dito sila,
pero hindi pa rin kayo permanent resident at nag-aantay pa rin kayo ng final decision. Before, marami na po ang gumawanan at dito na lang nag-antay sa loob ng Canada na lumabas yung kanilang final decision. Pero sa mga nangyayari po ngayon na mabagal na process, maraming nare-refuse, etc. etc. Para sa akin, mas safe pa rin yung pagdating nila dito is PR na talaga sila. So nung lumabas naman yung ating eligibility letter, ang nakalagay po doon, you don't need to apply for a new work permit, instead apply for a bridging open work permit. So yun nga po ang ginawa natin, nag-apply ako ng bridging open work permit. Kasabay ko si Johans, nag-apply kami parehas. So ako nag-DIY lang, siya may plano siyang magpaasikaso kay Kel. So in-encourage ko siya na mag-DIY na lang din. So sabay kaming naka-apply, parang isang araw lang yung pagitan ng application namin ng bridging open work permit. And then nung August 11, naka-apply na kami, naka-receive kami na ang nakalagay dun sa letter is until February or the decision has been made. So marami yung na-confuse, even kami. So ibig sabihin kahit lumagpas ka doon sa February. So bakit nilagyan pa nila ng February? So nung natanong naman natin yung kaibigan nating consultant, sabi nga nila, so kung until February 2025, that means yan yung timeline nila para magawa yung application mo ng permanent residence. Kumbaga naka-implied status na kami dito. So 6 months yun. Or kung lumagpas naman daw dun sa February at wala pa ring final decision, pwede pa rin kaming mag-continue working dito. Yun po yung pagkakasabi nila. At yun din yung nabasa ko sa letter na natanggap ko. Ngayon, lumagpas na yung February, wala pa ring decision. Kaya maraming napapaisip talaga doon sa group, marami ang nagwo-worry, ang tatagal na ng application nila. Kung mga nag-aalala po kayo sa application ko na matagal na, actually mas marami po yung mas matagal pa sa akin na nababasa ko sa group, mga nagpo-post na yung iba na una pa sa akin ng 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, wala pa ring decision. Samantalang bago po kami nag-apply dito, bago po nagkaroon ng ganyang pagtagal ng process, yung mga nauna, a year ago, 2 years ago, na mga kakilala ko nag-apply dito sa ganitong pathway, AgriFood Pilot, 7 months lumabas na yung PR, 9 months lumabas na yung PR, 11 months lumabas na yung PR. Ngayon po, taon, wala pa ring update na stuck na sa background check. So dumating na yung 2025, so parang 3 weeks na lang, magpe-February na. Wala pa ring result yung aming application ng open work permit. So sabi ko, paano ba yan? Sa bagay, nakalagay naman doon until the decision has been made. So pwede pa rin magtrabaho dito, susundin pa rin yung working permit mo na expired, yung conditions doon. Kaya lang, nauna sa akin, siguro parang December, lumabas yung kay Johans na na-refuse yung kanyang application ng open work permit, ng bridging open work permit. So parang nag-worry ako, sabi ko ba't yung kanya na-refuse, yung akin wala pang result. So parang madami akong iniisip that time, sabi ko baka refuse din yung akin kasi parehas lang kaming nag-DIY eh. Yun nga lang, lumabas na, ang nangyari pala, may napilapan siyang mali, kaya na-refuse yung kanya. So, ang nangyari naman sa akin, na-approve po yung sa akin. Kaya lang, bago siya na-approve, ang dami ko pa rin pinagdaanan. February 12, may na-receive po ako na interim work authorization. Nabanggit ko na po ito sa inyo. So, parang ang nangyari, in-extend uli nila ng another 186 days, 180 days. So, masaya na ako nung kahit pa paano, natapos na yung 6 months na extension, binigyan uli ako ng 6 months extension. So kahit papano sabi ko okay na rin to. So while waiting dun sa ating permanent residence application. Pero dahil nga nabanggit ko po sa inyo, kung matagal na kayo dito, nitong mga nakaraan may pinagdadaanan yung company namin na akala namin mawawala na kami ng trabaho. Kasi nga hindi naman totally mawawala ng trabaho, na parang kukunin na ng bangko itong company namin. So parang napaisipan lahat. Kasi hindi namin alam kung hanggang kailan kami magtatrabaho dito. And what if naka-extension ako? Ang nakalagay nga doon sa extension na you can still continue working until the decision has been made doon sa same condition na nakalagay doon sa expired na working permit mo. So sabi ko, paano ko susundin yun kung wala na yung company? Unlike nung na-approve yung ating open work permit na pwede na ako magtrabaho sa ibang company. So sabi ko, parang ang hirap ng sitwasyon ko. And then nasabayan pa nga nung mga tumatawag sa akin, Sir Perds, pares po tayo ng timeline. Ang problema lang po sa akin, hindi na ako i-renew ng aking employer.
So wala pong ibang way kundi umuwi po ako ng Pilipinas. Eh hindi naman po ako pwede mag-stay dito kung mawawalan ako ng status kasi hindi na ako i-renew ng aking employer at hindi pa lumalabas yung eligibility letter ko. Eh paano po yun? Wala ko status, sa Pinas na lang po ako mag-aantay ng permanent residence ko. And then meron din naman akong mga nakausap na sabi nga nila, Sir Ferd, same po tayo ng situation. Yung bridging open work permit ko wala pa rin pong result. So nangangamba po ako kasi dikit na po eh, parang ilang araw na lang wala pa ring decision. So nag-worry na yung iba. Alam niyo po yung iba nagko-cause ng frustration dun sa ibang mga kababayan natin. Sabi nga nung ibang mga nakausap ko, parang gusto na lang daw nilang mag-back out sa kanilang application. Sabi ko hindi, pasensya lang, konting pasensya lang kasi hindi natin alam kung bakit natatagalan sa dami ng mga nangyayaring kaguluhan dito na ang dami din naman talaga ng mga naka-apply ng permanent residence. Kasi wag nyo pong i-compare, magkakaiba po. Iba po yung pathway ng ibang mga occupation like caregiver, express entry. Kasi dito po sa AgriFood, may sinusunod po kami dito na yung mga nakaraang mga na PR, kung ilang months sila bago na PR. Kaya maiko-compare po talaga namin na yung sa amin sa ngayon is matagal po talaga. So nung na-receive ko nga ng February 12 yung interim work authorization, after a week, may nabasa ako doon sa group na yun daw is just a glitch. So parang nag-alangan na naman ako, sabi ko ano ba yan? So ibig sabihin hindi totoo itong na-receive ko. Kasi ang dami daw naka-receive ng interim work authorization na mga hindi dapat maka-receive. Yung iba na mga tapos na, yung iba na mga nakauwi na ng Pilipinas, naka-receive pa rin. So parang sabi ko, so parang baliwala pala itong na-receive ko na interim work authorization na extension ng another 180 days. So sabi ko, hayaan ko na lang kasi yung una ko namang na-receive na until February or the decision has been made is still pwede pa rin ako mag-stay dito. So nagpapasalamat naman ako kasi kahit paano nabawi ni boss yung farm, so continue pa rin kami dito na pwede magtrabaho kahit na naka-extension na lang ako. And then lumabas nitong March 12 yung tunay na dapat kong ma-receive na interim work authorization, which is 6 months nga ulit, 180 days. Yun nga talaga yung tunay. Kasi may nakalagay dun sa na-receive ko na letter na noong February 12 ay hindi daw talaga yun yung totoo kasi nagkaroon nga daw ng glitch, may mga naka-receive na hindi dapat maka-receive. So sabi ko nagkakaroon pala ng gano'n yung IRCC. So yung March 12 binigyan ako ng another 180 days or 6 months while waiting doon sa ating permanent residence application. So sabi ko okay lang, at least may 6 months ulit ako while waiting. And then itong February naka-receive naman ako ng update doon sa ating permanent residence application na kailangan nang mag-remedical ng family ko. So nag-remedical uli sila. So another gastos ulit, kulang-kulang 45,000 yung gastos ko ulit. And then marami din yung mga nabasa ko na ganun din na nangyari sa yung iba na dismaya kasi sabi nga nila ba't ganun, natapos yung unang medical hindi man lang nila nasikaso, sayang yung gastos. Pero kapag katapos naman daw nung kanilang pagkaka-remedical, lumabas na yung mga result nung kanilang permanent residence application. Wala na naman daw umabot sa third medical. So ngayon nakapag-remedical na sila sa Pilipinas, and then ngayon pa 2 months na yung kanilang medical. So ang iniisip na lang namin, hindi naman siguro darating sa point na matatapos na naman yung medical ng 6 months na lang po kasi yung validity. Hindi naman siguro darating sa point na matatapos na naman yung 6 months. Magre-remedical na naman sila. Siguro naman may result na doon sa ating permanent residence application. So kahit papaano medyo napaisip ako, kahit papaano medyo nakampante ako. And then, nung mga nakaraang araw habang nagtutulak ako, ito mai-share ko lang sa inyo. Totoo po talaga na nakakatulong ang prayers natin kay Lord. Kasi nagdadasal naman ako bago matulog, bago pumasok. Pero parang alam niyo yung ika nga, parang yung nakasanayan na lang, hindi yung talagang taimtim na panalangin. So nung time na naka-duty ako nung nakaraan, habang nagtutulak ako, nasa group 2 na ako noon eh. Parang sa dami na nang iniisip ko, kinausap ko siya, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng sign, sabi ko, tulungan mo naman ako. Kasi nag-aantay na ako doon sa permanent residence application ko. Nag-aantay pa ako doon sa result ng aking open work permit na wala pa ring resulta. So sabi ko, Lord, tulungan mo na ako, ang bigat na, sabi ko ganon. Ikaw na po ang bahala, may tiwala naman po ako sa iyo. Alam mo yung parang nailabas ko talaga yung bigat, yung mga iniisip ko. Kaya nga nakakuha tayo ng pet kasi para hindi ako doon nakapokus sa application, nalilibang-libang ako. Alam niyo yung after kong maipush yung group 2 na mga baka,
pagbalik ko, itutulak ko na yung group 3, may na-receive akong email from IRCC. Dun, na-receive ko, approved na yung ating bridging open work permit. Kaya sabi ko, answered prayers, thank you Lord. Kaya lang yung iba ang iniisip, sir, permanent resident ka na, congratulations. So wala pa po, pero yung last update do sa permanent residence natin is yung remedical, which is kahit papano gumugulong yung process. Pero pinagpapasalamat ko po ng sobra-sobra kay Lord. Lord, thank you. Kasi kahit papano sa sitwasyon ngayon na mga nangyayari ngayon dito sa Canada, napakarami kong nababasa kaliwat kanan. Mga hindi na marirenew, mga nagmamakaawa na sa group, parang awa nyo na po. Baka po may LMIA dyan, may work permit, ayoko pong umuwi ng Pilipinas, parang awa nyo na po, matatapos na yung kontrata ko, wala pa rin po ako naiipon, kailangan ko pong ma-extend dito sa Canada, kailangan ko po ng status, baka po may malilipatan. Napakarami po ngayon, at even si Circle nakausap ko nga pala guys, update ko kayo, marami daw ang application niya ng working permit, ng LMIA, ng spousal open work permit na mga nare-refuse. At even si Ma'am Norilyn Sarma, nakita ko yung mga post niya, grabe, kahit may mga patunay na may mga kung ano-ano ng patunay na isinabmit siya, parang ilan yung cases niya na na-refuse, na even may mga patunay na 15 years of marriage, may 3 child, na ano pa rin, na-refuse pa rin, grabe. Kaya sabi ko nga, sa panahon ngayon talaga, napakahalaga ng may status. Kaya pinagpapasalamat ko po kay Lord na kahit paano may status tayo dito while waiting. So at least secure na may 2 years working permit tayo. Na inaantay ko nga lang kasi na-receive ko doon sa letter, isesend na lang daw nila dito sa bahay yung working permit. So kahit paano safe na yung 2 years natin. So hindi naman ako nag-iisip na aabot ng 2 years yung ating application na ganun katagal, kasi nga po yung mga ilang kasabayan natin naglalabasan na rin yung Portal 1, Portal 2 and yung Eco PR na. Pagdating ng Portal 1, Portal 2 nila, until na wala pang Eco PR na, medyo magulo magulo talaga. Yung kasama ko naman na nangyari, lumabas na yung Eco PR nung kanyang common law, may visa na siya, wala pa yung Eco PR. Tapos may mga nabasa naman ako sa group na bumanat na ng bakasyon, lumabas na yung Eco PR, 1 month, 2 months na wala pang PPR yung kanilang mga dependents. Passport request po yung PPR para sa kalaman ng karamihan. So parang ang gulo, sabi nga nila, bakit ganun? Ang tagal na, ang gulo ng process. May mga sa bagay, magkakaiba po kasi humahawak ng papel natin Kaya nga lang, talagang parang hindi sunod-sunod. Parang ika nga'y nalalaktawan yung iba. Pero ganun pa man, magpasalamat na lang tayo kahit papano gumugulong yung ating application. So yun lang guys, in-update ko lang kayo at tapos na rin yung pagpapainit ko ng sasakyan. Magluluto muna ako ng breakfast at iwawalk ko muna ngayon si Peanut dito. Kasi nanonood ako ngayon ng mga tutorial ng dog training na nakakatulong daw yung pagwalk sa dog para yung kanilang yung behavior nila magbago. Kasi nitong mga nakarang araw, napansin ko hindi na siya masyado nananahol pag may mga nakakasalubong kaming tao. At even yung mga kasama ko sa bahay, nabawasan na yung pagtahol niya. Si Joans, noong nakarang tinataholan palagi, at saka si Carolina ngayon hindi na. Lagi na sila nakikita. Kada uwi, binibigyan ko siya ng mga 30 minutes na walk. And then uwi, saka pala ako kakain. So ngayon, balik na uli kami sa schedule. Kahit paano, makakapaglaan ako ng oras sa kanya at makakapaggawa na uli na tayo ng vlog. So hanggang dito na lang guys, in-update ko lang kayo kasi marami yung nagme-message, nagko-comment, sir, PR na ba? Lumabas na ba? So ano po yung update? Antay namin yan. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. Maraming salamat po sa inyong suporta. God bless you all. I love you all. Bye-bye.